So yun na nga guys for today's video, maikli nga lang pala itong vlog na to kaya wag na tayo mag-intro. So yun lang, bye. Lako, sobrang bilis naman. Hindi yun na nga, nandito nga pala ako ngayon sa Padre Burgos, Quezon. At makunguha nga pala kami ngayon ng tuyom kasama itong aking pinsan na si Andrew. O diba talaga naman dumayo pa ng Padre Burgos para lang manguha ng tuyom. Kainaman. Nga pala rin dala ko ay hindi yan ice cream ha, yan ay bahaw. Hoy, bakit parang nagagalit na naman? Nga pala kakagaling lang namin ng Manila tapos pag uwi nga namin ng Quezon nagpadaan ako dito kay Miss Line. At may usapan nga kami ng isa kong pinsan na ipotoshoot ko daw sila at gawan ko sila ng prenup video at ikakasal nga daw sila. O di sana uli kakasal. Akala mo naman talaga may forever yan. Hinggitin. So bali kahapon nga pala kami nagphotoshoot. Ito yon. At kahit nga wala nagtatanong ay share ko na lang din. Para alam niyo yung ibang pinagkakaabalahan ko kaya ang tagal kong hindi nakapag-upload. At ganap na ganap naman talaga ako sa postura ko dyan ay akala mo naman talaga professional photographer siya. Nga pala hindi ako ganun kahusay sa photography. At cellphone lang din yung ginamit namin. Syempre kami na nga lang ang gumawa para makatipid at gawa ng masyadong maharlika kapag kukuha pa talaga kami ng gagawa niyan. At saka mas komportable daw sila kapag kami lang ang gagawa niyan. At syempre pagdating sa mga ganyan hindi ako natanggi. Kahit marami akong pinagkakaabalahan pumunta talaga ako dito. Sakto nga rin pala dahil yung mapapangasawa ng pinsan ko ay marunong din sa editing. At nakakatuwa nga dahil nagprint pa talaga siya ng mga kokopyahan nilang mga posts para hindi na kami mag-iisip pa ng mga posing na gagawin nila at mabilis kaming matatapos. Pero yun na nga babalik tayo din sa pangunguhan ng tuyom. Ngayong araw nga pala sana ay pauwi na ako ng Makalelon pero parang inatamad pa nga akong umuwi. Gusto ko sana dito muna ako manghibasan kaso nga lang ay nataon naman na wala pang hibas. At sasama nga rin sana ako sa paninisid ng mga pinsan ko kaya nga lang ay maalon. Ay hindi naman ako ganun kahusay sa paninisid. Marunong lang akong lumangoy. Yun na yun. Magbalik ko na lang ulit dito pagkalma na. Kaya naman ay mangunguha na lang kami ng tuyom. At yun naman ay dito lang sa malapit. Kaysa ako'y nakatunga nga lang dito at ako'y natamad pa namang umuwi ng Makalelon. Kaya inaya ko aring pinsan ko na magkilaw ng tuyom o sea urchins. Sa ngayon kasi sa Makalelon maliliit pa ang tuyom. So ayun nakahanap na nga pala kami ng pwesto na pagkukuhaan ng tuyom. At kahit nga malamig ang tubig ay bababa pa rin ako sa bangka para makapag-video ako sa ilalim kahit kaunti lang. At nakababa na nga pala ako sa dagat at parang nangkalasan nga ang aking mga buto sa katawan at yan lamig. Pero wag ka, hindi nahulas ang aking lipstick. Lagay natin yan sa comment section. Medyo hirap nga pala ako sa pagsisid at gawa ng ang aking tsinelas ay ganeri. Umahon nga pala muna ako saglit at nagpalit ako nitong yapak. Medyo luwag nga lang pala sa akin pero hindi naman siguro ako malulunod nito. Malalaman, buti hindi naman ganun kalalim. Sakto lang, may parte lang na malalim. Sobrang tagal ko na nga rin palang hindi nakakapaglangoy sa dagat. Parang ang pakiramdam ko ay ang bigat na ng katawan ko. Parang hindi na ako marunong maglangoy. Nakalimutan ko na rin paano huminga sa ilalim ng tubig. Nasanay na kasi sa kati. Parang Serena lang ay ano. Nag-aasikot nga lang pala ako din sa ilalim ng tubig. Itong kasama ko ay abala sa pangunguhan ng tuyom. At puno na nga yung kanyang lagayan. Sabi ko sa kanya hindi pwede yan. Ibalik mo yan sa tubig at uulitin at hindi ko na videohan. At mukhang madali naman pala siyang kausap at bumalik nga din sa ilalim at nanghuha ulit. Hindi dinagdagan na lang namin yung mga nakuha niya kanina. Nga pala balak dyan ang pinsan ko na ako naman daw yung manguha at ako ang abidyohan niya. Pero sa tingin ko mas okay na siya na lang ang manguha at parang hindi ako magkakaari. Para bagang medyo hirap ako lumangoy ngayon. Ay baka matinikla ang ako niyan. Kapag ako'y kinakapos na ng hininga at ako'y nasagap sa itaas, ako'y nahihirapan at medyo maalon. Ay baka kapag ako may hawak niyan mapatama yung sirok sa binti ko. Hindi nga rin ako masyadong nalapit sa kanya at nalalabo yung pinapanguhaan niya ng tuyom. Nga pala habang abala nga si Andrew sa pagtanggal ng tinik ng tuyom, abala naman ako din sa ilalim at naghahanap nga ako ng pwedeng maulam dito. Pero wala nga akong ibang makita kundi tuyom lang. Umahon na nga rin pala ako at ako'y napapanlaw na at mag-isa lang ako sa ilalim ng tubig. At baka mamaya ay pating ang makita ko. Maganda nga pala ngayon ang laman ng tuyom. Itong dapag lang nga maliit ang laman. Nagdala nga pala ako ng kanin at dito nga sana kami kakain sa bangka. Kaso nga lang ayan ng init. Kaya naman dito na lang kami sa may buhanginan kakain. At nakijoin na nga rin pala si tita, tito at saka yung asawa ng pinsan ko. Dini nga pala sa kanila halos lahat ng tao dito ay kumakain ng ganyan. Sa amin ay ilan lang ako makain ng ganyan. Kadalasan ay kami laang. Nga pala may mga nababasa akong comment kung ano daw ba ang lasa ng ganyan. Kapag lalagyan mo siya ng suka para siyang balot. Yung dilaw baga ng balot. Pero kapag kumakain ako ng ganyan, bihira ako naglalagay ng suka. Nilalagyan ko lang ngayon kasi gusto ko ng maanghang. Para sa akin kasi mas masarap kapag walang suka. Kapag may suka kasi nababawasan yung lasa niya. Hindi naman yan malansa kahit hindi mo lagyan ng suka. Pero depende pa rin sa panlasa ng tao. Nga pala kapag magkikilaw ka ng ganyan, dapat ang ipapares mo diyang kanin ay bahaw. Kapag mainit kasi nawawala yung lasa. So yun na nga guys, kain po tayo. So yun lang, bye.